Biliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. It is July 14. Good morning. Hello mga friends, mga hinigugman nato mga kaigsunan dinhi sa tubok nga probinsya sa Biliran. We are broadcasting live dinhi sa 103.9 FM na Biliran ug sa Facebook account sa Radyo Natin FM dinhi sa Naval. Kumusta ka mo? Ako naginaut nga you are doing fine, ha? Ang rain talaga is real.
ang ulan while I was traversing going to the station, kusog ang ulan. So that's it. We are approaching the wet season. But anyways, this morning mga kaigalaan, may mga impormasyon kita nga ipapadangat kaninyo. Pero before anything else, tugutis ako nga magpadangat sa pagpangumusta sa kaninyong tanan. Ang atong 8 ka mga lungsod nga nasakupan sa atong island, paradise sa Biliran. Kumusta ang atong mga frontliners, mga homeliners? Kamong tanan, labi na ang atong mga suki nga na minaupod gyapon outside the province, outside the country. Nafe Amador is also watching. Hello, Ma'am Fe. Si Ma'am Fe, kumusta diya sa vet office? Kung may mga announce, ay, may dadi ay ko panawagan nun niya. Regarding the vet, Mitch Valeriano Caing is also watching. Lalaine, how is the very sexy friend of mine, Lalaine Pansito is also watching this morning. Kung may mga comments ka mo diya sa Facebook, you may share sa inyong mga comments, and I'm very glad and very much willing to read your comments kung aduna mo yung mga comments karong adlaw. Kusog ang ulan na, ning kusog ng ulan. So that's it. Rain is real. Ingon pa na ako, we are approaching the wet season. Kay, we are already at the midst of the month of July. Next month is August, rainy na. In fact, ang uban nga ni early, that's very early. They prepare already for Christmas time. No? Christmas in July. Kay na-anticipate na sila in town. They miss the happiness of Christmas. Because last Christmas kanang we do not really experience the real happiness because of the pandemic. We do hope na this coming Christmas approaching 2022 na sana mawala na ning pandemic. Di man gani mawala, may iban-ibanan na, and then so that we can fully celebrate kaning Christmas. For those who celebrate the birthday today, July 14, happy birthday. Yes. No rain in Talahid. There is a Nabal. Kusog ang ulan. So, kanang... Saan si Lalaine? Keep safe. Yeah. Keep safe also, Lalaine. Kung naminaw sila Joy diya sa Cebu karon na nagpaswab naman to siya. I-greet na ako ng akong mother-in-law, si Mama Angheling. I do hope you're doing better already. Be strong. Kailangan magpalusog ka, pray for your very fast recovery. And also, gigreet po na to ang atong mga kamiguhan karon that they're facing difficulties in life. Ano? But before anything else, we would like to thank God that we are giving these blessings, even if we are at the midst of the pandemic, the blessings of life, the blessings of good health, the blessings of good friends, the real friends and everything. Nagpapasalamat kita mga kagilan, bisan na kita sa kabutangan nga na kita sa kalisod, laban lang gihapon. We are also praying for those people who are sick, mga sakiton nga tuwa dito sa mga hospitals, dito sa ilang mga tagsa-tagsa mga panimalay nga unta matagaan sila blessing sa kaning matambal sa ilang mga gibati, sa ilang mga panlawas. Bueno, this morning supposedly mag-guest nato ang mayor sa Kaibiran, si Mayor Rodessa, but she has a very important matter to attend to. So next time na lang daw. Kumusta ang atong mga mayors sa atong mga lungsod? Hi to Jane Wilson is also watching. Jane, nagmata pa di ka? In Kentucky. And also to my classmates who are listening right now. Inil Bear, are you in Talahid? Si Inil Bear, nakaka sa Talahid because you're already in Manila. My classmate elementary, Mabel Tower, is also watching. She's in San Diego, in USA. Keep safe, guys, Jane Wilson, how are you? Ang mga lagas na minaw di ay karon. Nabi ko mga batanon lang na minaw, pati di ay mga kalagsan. Later on, mga kaigalan, isi-share ko kaninyong information ang bagong local executive order ni Governor Espina, ni Doc Roger, and executive order number 26,
And I do hope you have this copy. This will serve as your guidance din sa mga taga-probinsya sa Biliran. Antonia Mayaw Kaing, Antonia, kumusta mga gatas? Wamang ka kuno mga tag-gatas. Okay, may appeal this morning. Gusto ko mag-appeal nga to sa atong mga Peace and Order Council, sa atong tagsang mga munisipyo, ang atong mga local chief executives, mga mayors, ang atong mga local Peace and Order Council, kanang palihog gadta, kanang mamalihog unta ako kami, nga kanang implement ang balaod sa pagpanakop sa mga stray animals, especially kaning mga iro, mga dogs. Palihog da, Mayor, tanan nga mga mayors, not only here in Nabal, din sa probinsya sa Biliran, kindly implement your respective ordinance pagpanakop niya ng mga stray animals, especially dogs, because they pose as danger. Diya sa atong mga kakalsadahan, daghan ng mga nagreklamo, ng mga motorista, kanang pumaliyog, mayo lamang kita sa sinugdan, kanang migas kugon man ta. Sa una, kanang labi na sa kampanya, part of your campaign is the peace and order na panakop niya ng mga aeroport. Karon mura magibungol-bungulan naman lang na nga kanang atong hangyo, kaning ngadto sa atong mga mayors. Michelle Eden Quizon Delphine is also watching. Corazon Machete is also watching. Let me continue. I do hope you share some parehas gihapon nga kaning sentiment. Kisikuan nga ni si Leonard Ulaer, nagpost siya, nagmotor siya one time, gigukod siya iro. Dako ang kadelikaduhan labi na diha sa mga highways. Mamalihog ang takon maminaw. Please naman, huwag ninyong bungul-bungul eh. Kay this is your responsibility, mga barangay captains, barangay officials, na may tagsa-tagsa nga mga ordinances niya na diha sa inyong barangay o diha sa kaning tagsa-tagsa nga mga municipality. Kindly implement it. Kay daghan na lagi ang mga kinabuhi ang naangol because of this stray dogs, especially during at night. Not only at night, it's also day. Labi na diha sa mga highways. Daghan ang mga please. Tanan nga mga mayors, I'm not going to mention all of you. Kanang hangyo ragad ni namo tanan. Angel Salvatierra, pastor, is also watching diya sa Puerto Princesa in Palawan. Okay, this is just simple. Kaingon sila, it's not an issue anymore already. That is an issue. But anyway, let's not belabor the issue. Simple. Let us protect lives. Ang kinabuhay ng importante sa atong mga motorista, labi na kaning mga motorcycle driver, motorist, okay lang kung sa kaning four wheels, it's not that very much dangerous. But what about sa mga taon, mga nagmumotor lang? Dako ang kadelikaduhan na adiha, gukuron ka pa na nagbalandra diha sa mga highways. Oo, kung naminaw karon, kindly relay ngadto dito sa atong mga opisyales, labi na sa mga barangay captains. Please have some effort. Panakpon ganin nyo. Mayo ramang bitaw lagi kamo kung kaning pagpanaad lang. Pero pag-implementar na gani, di na ninyo implementaron. Oo. Highway going to Karay-Karay, highway going to Antipolo, highway here in Kalumpang going to the cross country. Don't tell me mga mayor na wala ninyo nakikitin yan. Mga travelers, good gyapon kamo. Dili lang mumupaid kay four wheels man ang inyong ginsasakyan. Ya mas dagan ba ang mga kaning mga single motorist kaysa mga four wheels din sa probinsya? Give them the protection, please naman. Yes, oo. Wag naman, my goodness, kanang we appeal again and again for at the end time. We are appealing to our kaning mga opisyalis sa atong lokal nga mga pangamhanan, from the barangay to the municipality, ang atong mga local chief executives. Please implement sa inyong mga local ordinances. And I'm very much pretty sure nga tanan ng mga localities have niani nga mga ordinances nga pagpanakop sa mga stray animals, especially dogs. Daghan mas kung kaning nagay uban gyapon mga kayopan, but ang pinakadaghan good ang mga iro. Please. Dakong kadelikaduhan. All right.
update titinguha gihapon na akong tanga makontak ang atong public health office kung kumusta na ang atong rollout ang vaccination, but they're all busy giving the monitoring tapos the continuation of vaccine. Classmates, di na kung doon na mo ka nang gusto i-post, ha? You may post that, and I'm very much willing to read your post. Gikan diha sa inyong tagsa-tagsa ng mga Pinoy anan. Alright? Para kita makabalo unsa ang kaimtang diha sa inyong mga locality. Okay. Allow me, mga kaigalaan, to read for us the guidance labi na din yung mga taga din sa probinsya. May tungod niya ning Local Executive Order number 26 issued by the Provincial Interagency Task Force headed by Governor Doc Roger Espina. Kay ang uban wala masayod niya ni way kopya ni ani, way access kopya ni ani. Okay, basahon ko ni mga kaigalaan, hinaynayon lang nato ni pagkaning digest. An order easing restrictions on returning residents sa kanang mga manguli nga mga residents, mga biliranon nga tuwa dito sa gawas sa probinsya, returning residents, dining establishments, mga kananan, restaurants. Isusa Nieras is also watching. Isusa Joyce, how are you? Keep safe, Joyce. Mga kananan na dining establishments on tourism sites, movement of fully vaccinated senior citizen, ang mga edaran na mga senior citizen. Kinsa itong mga senior citizens 60 above, you're considered already as senior citizen. And prohibition on mass gatherings, ang pagbawal sa mga pagpundok-pundok. Usbong ko ha, mga kaigalaan, hinaynayon nato, kini nga maintindihan nato. This is new. Junjun sa Bunsulin is also watching. Brother, keep safe. Ha? Local Executive Order number 26. Then order of restrictions, easing is restrictions on returning residents. Kanang mga residente din sa atong probinsya nga tuwa dito sa gawa sa atong probinsya nga gusto mo uli. May dakitang mga protocols o mga patakaran, mga reglamento nga dapat ipasunod. Ang atong mga dining establishments, mga kaunan, mga tourism sites, mga pasyadahan, ha? Movement of fully vaccinated senior citizen, kadtong mga namakunahan na ng mga senior citizen o sa pagbawal sa mga mass gatherings. Alright. The minimum public health standards, the observance of minimum public health standards shall be strictly implemented. Permanente man kana. It's always permanent because of this new normal. Wala ini gipagkaibahan ang pag-observe sa minimum public health standards strictly implemented, such as but not limited to physical distancing. Mo permini, physical distancing. Divine Escalante is also watching. Keep safe, classmate, and your family. The observance of minimum public health standards shall be strictly implemented. Ingon ko pa, this is regular. Such as but not limited to physical distancing. This is always wearing a face mask and face shield in all places outside the residence. Tanan, ang cough, ang pag-ubo, cough etiquette, and hand hygiene, ang paghugas og kamot, permanente kini nga practice. Wala kini pag-iba. Permanente gud kini wearing a face mask, face shield, social distancing, paghugas permi sa kamot, og kaning cough etiquette, ang pag-ubo, especially in public. Alright, number 2. The provincial, municipal, and barangay legislative bodies shall amend their enacted ordinances to align it for this purpose and exercise their oversight function to ensure the implementation of the same. So ginahangyo ang tanan nga mga munisipyo, mga barangay legislative bodies, ang mga konsehal sa barangay, ang mga sanggunian, ang mga konsehal sa mga munisipyo, nga kung aduna mo'y kinahanglan nga iamendar, diha sa inyong mga ordinances nga may susumpay ni aning local executive sa atong provincial interagency task force, do the same. Alright? Para may usala ang atong regulasyon din sa atong probinsya. Dili kay sa usa ka munisipyo, iba ang ilang reglamento,
the other municipality, iba po ang ilang municipality. Ang kaningang ilang reglamento. To align, ordinances, to align it for this purpose. Okay. The Philippine National Police is encouraged to file appropriate criminal cases against violation of Republic Act 11332, aside from imposing fines for violation of local ordinances. Pagbantay mo din mga kaigalan. Good morning, Divine. Good morning. Pagbantay mo diha sa mga violators, kay ang atong police na are ready to apprehend, to arrest you, and file appropriate criminal charges for violators. This is also being enforced by the local executive order. Section 2, the household quarantine protocol. Kanang mga way access niya ni nga local executive order, you listen, paminaw ka mo. The movement of all persons shall be limited to accessing goods and services from permitted establishment, for work in such establishment, or for such other activities allowed under this order. For this purpose, the imposition of household quarantine pass shall remain in the entire province of Biliran, whereby high-risk individuals shall remain at their residences at all time. So, kadtong mga mugawas, kinahanglan magdala kamo sa inyong household quarantine pass. Ang kadtong HQP ba, gipapagamit palagi hapon. It's not you do not bring along with you anymore the home quarantine pass. Labi na kadtong mga high-risk individuals. Who are those high-risk individuals? Senior citizens, kadtong mga individuals nga adunay comorbidities. Kung sa gibut-but pasabot sa gingon nga comorbidities, kanang may mga gipamati sa lawas, may mga sakit na daan, high blood, diabetes, kung unsa pa nga mga sakit nga dapat na alang diya sa mag-stay sa panimalay, because you are already considered as high-risk individuals. Dali la ka mo matakdan sa virus if you are outside your residence. The following are considered as high-risk individuals. Paminaw ka mo. Kinsa kadtong mga high-risk individuals? Mga kabataan, children and minors nga nag-edad og 17 anyos paubos, below, pregnant and lactating women, kadtong mga burod o kadtong nagpapatutoy, pregnant and lactating women, kadtong mga individuals who have pre-existing health conditions, kanang nanay kanang may mga sakit na lagi, they are vulnerables already. Individuals who have pre-existing health condition, but such as but not limited to diabetes, manutugin ako kanina, hypertension, and other immunocompromising comorbidities. Senior citizens over 65 years old ang edad, except those who are fully vaccinated daw. 2 weeks from the date of the second dose of vaccine. Duha ka semana gikan sa petsa sa ikaduha nga dose of vaccine. Who may go out of residence to access goods, mangitag pagkaon, mga services, magpa-hospital, services from permitted establishment pursuant to the National Interagency Task Force Resolution number 124 dated July 2, 2021. Ang tanan ng mga local government units are mandated to initiate the necessary steps leading to the implementation of the home quarantine pass in their areas of jurisdiction. So ang may responsibilidad niya ni paghatag sa mga HQP of the local government units, meaning ang mga munisipyo o ang mga barangay. Review, access, the existing of old, adtong mga daan na nga mga home quarantine pass sa tanan nga mga panimalay, all households under their authority, and reissue. Kung wala na, kaya ang kantong mga daan nga mga home quarantine paswa, nangakunot na, nangagisi na. So, isyuhan o bago nga mga
home quarantine pass diya sa ilang mga tagsa-tagsa nga mga area of jurisdiction. Existence sa mga daan nga mga home quarantine pass, tanan nga mga household is reissuehan. Kay kinahanglan gihapon ang paggamit sa home quarantine pass whenever you go out sa inyong tagsa nga mga panimalay. Remember, ang HQP, usa lang sa kada usa ka panimalay ang gigtatagaan. Only one person who is allowed to go to the market, go to the pharmacy, go to anything basta essential, is only one that is allowed to go out. Okay? Establish the necessary legislative support such as ordinances to address violations against the home quarantine pass. All local government units are mandated to impose the use of the secure biliran quick response. Kaning ingon ni QR code, look at this. Kay dili mo makasulod sa mga tindahan ang atong mga establishments din sa Naval are already mandated, they're compelled nga tanan nga ilang mga clients, ilang mga customer are not allowed to get inside their store if they cannot show the QR code, the secure biliran QR code by all Biliranons and in all businesses, establishment, and government offices. That's what I'm saying. As an effective tool in contact tracing, ang gamit niya ni na QR code, this is a very efficient tool para madali ang contact tracing. Kay kaning QR code tuwa ditong imong picture, ang detail sa imong pagkatao. So if you are first or second layer, madali ka ma-identify by the use of the Secure Biliran Quick Response Code o SBQR. Okay? Nanette Ado is also watching. Keep safe, Nanette. No individual shall be allowed to entry to any establishment or office without the QR code. Gingon ko na ni kanina, this is a requirement. When you go inside sa atong mga establishments, mga tindahan, the pharmacy, restaurants, and everywhere, and everything, dili ka pasudlon kung labi na diya sa mga government offices, sa mga gobyerno, munisipyo, kapitolyo, sa mga eskwelahan, at banks, mga bangko, or any other transactions. That is why, kinanglang god nga, kada usa, ang kada usa nga individual, kada usa nga lumulupyo, except for those who are not qualified, must secure niya ni nga atong QR code. Senior citizens who are into the second week after the second dose, kadtong mga senior citizen nga anaa na diya sa ikaduha nga semana, inigkauman sa ilang ikaduha ang ilang second dose and are considered as fully vaccinated. Kadtong mga senior citizen nga kompleto na, nakaduha na, shall be tagged in the SBQR code as allowed outside of residence to access basic goods and services. So mga lola, senior citizen, nga human na ang inyong bakuna, first and second dose, kinanglan, diha sa inyong SBQR nakahutang dito nga fully vaccinated na mo, and then so that you will be allowed pag-enter sa mga establishmento. Since all local government units are given the authority to activate the local SBQR codes, to deactivate those age groups not allowed to go out of the household are those identified as close contacts or second layer contacts, so that their prohibited movements are known and are prevented to enter prohibited premises. Kadtong mga first layer, second layer contacts, kinanglan also being tagged diya sa SBR code nga you are at the first or second contacts, and then so that you will not be allowed to enter diha sa mga tanan nga mga establishmento. Okay. In compliance of this with the guidelines provided by the Department of Agriculture, Department of Interior and Local Government, farmers and farm workers,
fisher folk, and agribusiness personnel are exempted from household quarantine protocol. Ay, klaro niya. Kadtong mga mangingisda, this is from the guidelines provided by the Agriculture Department o sa DILG. Kadtong mga farm workers, mga mangingisda, kanang mga mag-uuma, agribusiness personnel, exempted daw kamo. You are exempted from the Household Quarantine Protocol or HQP, provided that they can present basta naa mo ay livelihood pass nga gi-issue sa inyong tagsa-tagsa nga mga municipal agriculture officer. Ha? Kung wa mo kaning household protocol nga gi-issue sa inyong sa barangay, kay exempted man mo, basta naa mo ay livelihood pass. Tigaman mo ha, mga mag-uuma, mga parapangisda, naagoy kinanglan kamo ang inyong livelihood pass. Ibala pod ang HQP, lain ra pod ang livelihood pass. This is only for para lang kini sa mga mangingisda o mga mag-uuma kadtong mga farm workers. Okay. Ang atong takna, aduna na nakitay 35 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Alright, for those who would like to be with us on Facebook, pwede mo makapag-post sa inyong gustong i-post, gusto niyo i-share, and I'm going to share it to the public sa gusto. Alright, sa tanan dagan sa atong mga followers this morning. I do hope that you are doing fine, kamuntanan nga mga nagsubaybay sa atong programa karon. Kani gituyo ni nakong mga kaigalaan pag-share sa inyo ni aning local executive order by the Provincial Interagency Task Force, and then so that makaibalo kita kay nakasabot ba kita nga ignorance of the law excuses no one. Dili kay buot pasabot nga mo kasabot ni aning executive order, exempted kita. May mga penalties ba sa mga violators, dakpon mo sa atong mga barangay tanod o ang atong mga kapulisan. If you violate ni aning mga protocols, mga regulation nga gipapasunod kanato. Section 3, establishment. Kanang mga establishments ba? Persons or activities not allowed to operate. Ang ginadili nga pag-operate, the following establishments, person, mga tao, or activities, mga aktibidades, shall not be permitted ang dili kanang tugutan to operate, work, or be undertaken during this heightened restriction. Mo kini. Entertainment venues with live performances such as karaoke bars, bawal ang mga karaoke bars karon. Ang mga imnanan. Kinsa ni? Sir Aldrin, pwede pa expound sa mga apor. Later on, maabot kita ng apor. Unyara na pa kanisa, ato na usahon. Establishments, persons, or activities not allowed to operate. Usbong ko kanang ginadili. Kung adunay mga imnanan din mga karaoke bars, report it to the barangay, and then barangay will report it to the police, dakpon kamo. Entertainment venues with live performers such as karaoke bars, clubs, concert halls, theaters, mga sinihan, and cinema. Mga sinihan, bawal ito hawa mapuntay diri sinihan. Pero na, mga karaoke bars din Oo. Okay. Recreational venues. Agidaw. Recreational venues. Internet cafe. Mga internetan, bawal Kinsa ba yung nag-operate diag mga internetan sa pagkakaroon? Bilyaran! Hala! Kinsa yung nag-operate ng mga bilyaran? Sige basta bilyaran. Naminaw ka mo diya mga tag-iyag mga bilyaran. Ayaw mo na yan kay madakpan mong pulis, may penalty. Makabayad mo. Amusement arcades, bowling alleys, and similar venues. Amusement parks or theme parks, fairs, peryahan, kid amusement industry such as playgrounds, bawal, playroom, o kaning mga kid rides, waman tayo mga kid rides ni ano din. Casinos,
casino, horse racing, mamantali, cockfighting, kane. Cockfighting ang sabong bulang. Bawal at bawal na bawal na bawal talaga. Cockfighting and operations of cockpits. Mga bulangan. Lottery and betting shop. Wow! What does this mean? Lottery and betting shops. Nakalagay dito. Lottery and betting shop. But anyway, ito nakalagay dito eh. Bawal to Bawal. Lottery and betting shops. Mga pustahanan. Pinagbabawal pala. Ethel Ripadas is also watching. Hi Ethel. Keep safe. Bawal So what I luto? Kaya hindi na nakamatang lottery and betting shop and other gaming establishments except as may be authorized by the Interagency Task Force. Ay, basing may mga authorization sila. Oo, basing may mga authorization. Or the Office of the President for the purpose of raising revenue for the government. Okay, basing ang lutuhan, ang PCSO, na siguro na sila kaning authorization gikan sa Office of the President. But anyway, kanang mga ordinary nga mga patayaan, kanang mga illegal is not allowed. Outdoor sports courts or venues for contact persons, scrimmages, games and other activities. Indoor sports activities for physical contact sports and indoor tourist attractions. All right. Bawal. Indoor-outdoor dining facilities. Indoor-outdoor dining facilities. Except those authorized by the Municipal Interagency Task Force to operate indoor dining after having been assessed and qualified to implement protocols and health reconfiguration for the observance of minimum public health standards. Dining facilities which are not able to comply such as protocols may continue operations for takeout services only. Kadtong ako pwede takeout lang. Unya na ako listahan di ay later on din sa Nabal. Kinsa kadtong mga tindahan, mga kananan nga pwede nga makaunan, nga pwede maka-dine in ba din sa Nabal. May mga provisional authority kini sila. Okay, I have here a list. Din sa Nabal lang kadtong mga qualified establishment for dine-in. Oo. Tigaman ka mo. Ang uban, labi na kadtong may mga business permit. Diligod ka mo tutugutan. Kadtong may mga business permit. Mao kini ang mga qualified establishments for dine-in. Din sa Nabal lang, Nabal lang ni sila. I have here a list nga nakuha gikan sa Office of the Mayor. Nga gitagaan kini sila sa mga Municipal Interagency Task Force that they are allowed to operate nga nakasunod kini sila sa mga protocols according to the assessment of the Municipal Interagency Task Force. Ang Majels, Orlis Liempo and Letson Manok. Ang Orlis Liempo. Number 3, ang El Pumar Bistro Cafe Senior. Kay duha man kini sila, may junior pod. Ang El Pumar Bistro Cafe Junior, duha kini senior and junior. Ang Cleo Cafe and Cafeteria. Jealous Place. Ang Labdab Cafe. Ang Ina Cafe, yes, itong Ina Cafe, this is my neighbor. Ang sarap ng mga pagkain. Nandut ang mga pagkain na diya sa kang Ina Cafe diya sa Karay-Karay. Nindot ang ilang mga pagkain. Nindot man po ang uban. I'm not telling this only Ina Cafe. Ang nindot ang mga pagkaon. It's all. Basig mo kayo sila nga unfair nga akong broadcast. Kasi Ina Cafe lang ako no, tanan naman. But kaning mga dine-in, wala pa ko makasuroy ng uban, pero sa Ines Cafe nakasuroy na ako. Nindot ang ilang servings, ang ilang, masay tawag gani, pares, ang ilang pansit, ang ilang mga specialty. Forever Cafe and Lunch. And of course, ang Jollibee. Ang Jollibee din sa Naval. Pwede na ang dine-in din sa Naval. Kantong pwede makakaon. How to be qualified? Just submit a sitting plan. Ang sitting plan ba sa inyong restaurant of your establishment at the mayor's office. Submit lang ka mo dito sa mayor's office. The establishment will then be inspected. Inspeksyonon ang inyong kananan. And if it's qualified, kung mag-qualify mo, you will be issued a provisional mayor's permit. Nga gitutugutan mo og dine-in nga pwede makakaon.
Dine-in ba? Minimum public health standards. Every establishment must follow the minimum public health standards. Markers for social distancing. Kinanglan nakabutang diha mabasahan ang minimum health standards, social distancing. No face mask, no face shield, no entry. Mga ingon ano ba? Oo, should be visible, makitan, and should be used accordingly along with the other MPHS, minimum public health standards, such as alcohol or hand washing facility. Kinanglan may mga alcohol kamo dito, mga foot baths, temperature scanners. Natural ang QR code kinanglan gyapon. Also a must kada establishmento na qualified for dine-in. Okay. Customers should always wear face mask, face shield, ganon, etc., etc. Avoid violation. Violation of the minimum public health standards of your establishment will result to the confiscation of the permit. Provisional permit ba na siya? And the establishment shall revert back to its take-out and delivery services only. Dili na pwede dine-in kung magkamayad na mo violation. Kutobra mo dito sa kanang take-out. Okay, ang atong takna, 15 minutos na lang. Og sa mag-alas 12, dagan pa ning atong dapat i-share kaninyo nga asa na to si Nape, gipangitan na ako ang apor. Oo, hain na to. Ang authorized person outside residence. Diyan na. Hain na to yung Nape. Nape Amador. Authorized person outside residence. Apor, apor. Abot, naminaw po ba si Manape Amador? Nag-request man siya kung pwede ba ako na paki-explain ang apor. Dito, nakalagay dito ang apor. Okay? Sana to? Okay. Authorized persons outside residence. The movement of apors, the authorized person outside residence shall be unhindered. Kinanglan dili sila mabalaong. Ang movement sa mga apor. Nape, paminaw. For this purpose, all essential workers, ang tanan nga mga essential workers and travels for medical, humanitarian reasons shall secure travel pass from their local government units. Kung apor ka, authorized person outside residence, kung mo travel ka, kung tanan nga mga essential workers, kung mo travel ka, kinanglan mo kuha mo og travel pass. Dili mo pwede maka-travel outside the province or from one municipality to the other kung wala mo mukuha og travel pass diya sa inyong mga LGU. Kung taga-Nabal ka, anak ka sa LGU mukuha sa kaning inyong travel pass. Okay. The movement of a poor shall be unhindered, dili kinanglan, provided that they comply with the following requirements. Upon entry at the border, pagsod din sa border na fe, kinanglan na kay dala na valid ID, mission order or travel order. That's a requirement. Kinanglan na kay mission order or travel order if you are a essential worker. Mission order. Tapos natural lang secure QR code. Ang QR code o uban pa ng mga documents may be required by the established sa mga privileges sa mga apor. Ang returning, okay, ang returning, kanang mubalik. Alright, ang returning arrival of returning overseas Filipino workers o kadtong mga residents nga mubalik nga din sa probinsya sa Biliran. Arriving of returning overseas Filipino workers, man gusto nimo resident. Alright. Iba lang ng OFW. Asa na to? Okay, ano ang resident, dito dire. Dali. Asa na to? My goodness, kadadagan lagi nga papel. Uy, kadali lang sana makita nako. Ang returning, asa na to? Kay kaning konraning OFW running ako na ang returning resident, sandali, wala ko lagi secretary diri. Importante po na to ang mga returning resident.
Ang returning resident, asa na ka? Na. Kadadagan lagi po din nga papel. Asa na to? Please naman, makitan ka. Makitan ka pala to. Returning residents. Nakauna nga itong oras. Where are you? Dali lang ha. Adi na. Diyan na. Nape, dia na nakita na ko. Resumption in the acceptance of the returning residents or locally stranded individuals, mga LSI. Oo. Returning residents kanang mga mubalik nga diri sa probinsya. The temporary suspension kay gisuspend man kaniari. Kani nga temporary ang returning residents gisuspend na karon. The temporary suspension in the acceptance of the returning residents is hereby lifted effective immediately. Temporary suspension. Ginlift na, nafe. Let me continue. However, the local government unit, mga LGU, is given the discretion sa ilang pagburutan as to the time and frequency in the issuance of the certificate of traveler. LGU coordination as required for the issuance of travel coordination permit, ang tinatawag ba na TCP. Under kini siya sa ESPAS. Ang ESPAS, when you travel from one province to the other. ESPAS system for interregional travel. Interregional. Mo biyahe ka ngadto sa lain nga region. Alright. Relative to the absorption capacity of their quarantine facility. Okay. These are it. Barangay acceptance, kinanglan barangay acceptance. Ang mga returning residents, LSI, local stranded individuals, shall first coordinate with the home barangay of the destination municipality to properly inform the punong barangay or authorized representative of the intended arrival. But pasabot, ug sa kamo uli, nafe, ug sa kamo uli, nga din sa probinsya, magpasabot usa ka kung asa kang barangay nga mo uli. Pananglitan, taga-barangay karay-karay ka. Nyato ka dito sa lain nga region. Gusto ka mo uli. Mo coordinate usa ka sa barangay aron dawaton ka diya sa atong border. Okay? The punong barangay will also coordinate with the MHO, Municipal Health Office, to assess the residents of any returning resident or locally stranded individual who opts to home quarantine. Kung aduna na sila swab test, kanang negative ang ilang ang result sa ilang swab o approval for home quarantine. Home quarantine is based on the prevailing standards sa Department of Health, such as separate room with toilet facility, the residents as no vulnerable ang panimalay, way mga masakiton, such as senior citizen, children, or any person of comorbidities or underlying illness. Kay i-require home quarantine. Home quarantine. Ang pinaka-importante lang sa mga returning residents, kinanglan usa nga magpasabot ka lagi dito sa barangay nga imong ulian. And then so that ang barangay pod magko-coordinate sa Municipal Health Office nga ikaw talpulan na si Juan mo uli. Nag-abot diya sa border, may dana kaning katugutan or may dana impormasyon. Yeah, the appropriate. May impormasyon ng barangay nga ikaw nga individual muuli ka na sumusunod ka diri sa probinsya sa Biliran basta may mga kompleto ka nga mga documents nga gigunitan. Health clearances, nga gikan ka dito din ka nga lugar outside the region. Swab test, ang swab test bayakan nang expire ka na siya, good for 3 days lang. Yeah, it's the discretion of the Municipal Health Office according to the Department Health Standards nga bisan ka pa negative bang imong swab test, home quarantine ka gihapon. Nape, kinanglan gihapon, home quarantine ka. Inspeksyonon man ang balay sa mga returning residents kung naabay ka galingon kwarto para sa home quarantine, may toilet facility, may CR ba, o usa ka panimulay wa ba kay kauban nga kaning vulnerable
sa tawagan ni kaning senior citizen, mga kabataan. Most preferably, the whole residence is vacated except for the returning residents to undergo quarantine. The Purong Barangay assures monitoring of the residents in addition to any quarantine facility being monitored by the locality. Home quarantine. It's not that because according to the standards sa Department of Health, dili kay matungod kay kaning negative ang imong swab test, diretso ka na makakauli ngadto dito sa inyong panimala, kanang ngadto sa community that i-undergo kaya po, I think it's 5 days na kaning home quarantine. Anyway, ang atong mga health workers, mumonitoron man ka kung ang panimalay ngayong ulian, kompleto ba ang kwarto nimo, na by CR and everything. Alright? So that's it. Ang atong tak na 5 minutos na lag sa mga alas 12, nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong Tulumanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Daghan kining pila ni ka pages. Ang importante lang, get a copy of this nga kaning local chief executive order ni Governor Espina, then so that we will have a guide. If not, you may call the assistance sa atong Municipal Interagency Task Force or ang atong public health. Pero most likely, ang mga tukib good niya ang mga conversant good niya about these protocols are ang atong mga health workers, ang atong mga interagency, ang atong Municipal Interagency Task Force, and of course, with the guidance sa atong Provincial Interagency Task Force. Dili na ako makaya tanan, no? We have already 3 minutes na lang og sa alas 12, hindi na ako makaya ni. Pero according to this executive order, naging in effect na ni. Niadto pang July 9, 2021 until it's being listed. All right. We have to be updated, mga kaigalan, sa mga issuance sa local chief executive order kay dili permanente ang mga patakaran nga atong gisusunod kay depende sa dagan sa sitwasyon. Usahay ka nang muhugot kita sa hugdan nato ng atong mga reglamento, usahay na pod ka nang hukal-hukalan nato ang atong mga reglamento. So dili permanente ang atong gisusunod nga mga patakaran. So that is why kinahanglan gud kita mga individuals, mga katawhan, maging aware kita, makasabot kita sa mga issuances sa atong mga lokal nga mga pangamahanan, unsa mga gibabawal o unsa kadtong mga gitutugutan na then so that updated kita, dili kita mahimo nga violator. What I am saying, kining mga local chief executive orders, dili kini sila permanente. This may karon nga week or karon nga 2 weeks may issue nga local chief executive order, and pag a week after or 2 weeks after, iba na po ang sitwasyon, mag-meeting na po ang atong Provincial Interagency Task Force, ilan na po distudyuhan kung unsa ang mga ayo nga mga lakang, mag-issue na po nagbago nga local executive order. So mag-iba-iba, dili permanente. Kini nga bago nga executive order is in effect already until this executive order is going to be listed kung may mga kabaguhan. As I'm saying again, depende la sa kayong usahay kung minimal ang cases, mauna nga usahay may mga establishments nga tutugutan by percentage. Say for an example lang usa ka kananan, up to 30% lang i-allowed sa dine-in or 50% lang i-allowed sa dine-in sa mga tourist spots. Kung usahay, there are times nga ang cases ni ubos. So atong ukalo-ukalo lang ang mga restrictions. Depende lagi sa mga reglamento sa atong Interagency Task Force. If they look at it, nga pwede natin ukalo-ukalan na ang mga reglamento, mga patakaran, giablehan, and then so that the economy will survive. Because it is not that permanente na lang kita maghinugot, mga lockdown dito, granular lockdown dito, and everything. Dili man permanente niya na because severely affected ang atong ekonomiya. Upon the evaluation, the assessment of our Department of Health, depende lagi sa cases. That is why we all need
We need all our cooperation and then so that mag-less mag-less ang COVID cases din sa atong probinsya. Not only in the province but the entire country. Alright, that's it. That's the only way. Mahukal-hukalan na to ang atong mga ipapahugot ng mga patakaran. Okay? And then so that maintindihan nato nga nung stricto man, nga nung ultimo pagpangaligog dagat di man tugutan, ultimo kanang mga gamay nga mga mass gatherings di man tugutan. We have to understand. Kinanglan, we have to cooperate and understand sa mga protocols nga gi-implement ka nato. Because they know, these people in the Interagency Task Force, they know better than us. Kita mga simple lang ang mga tao. Sila, mga doctors, good ka na sila. They know figures. Nakasabot sila sa mga kanang sitwasyon sa problema nato sa kaning COVID. Kung ning ubos-ubos, di man permanente, nga, again, let me repeat, di man permanente nga taas ang atong record sa cases, mga positive cases. Usay, muubos man. Muubos lang ka na siya if we all cooperate. If we do not cooperate, still taas ang cases sa COVID. Problema kita mga kaigalaan. Ang atong ekonomiya affected and everything is being affected when we do not cooperate. Alright? Bueno ko naman eksaktong oras mga kaigalaan. Michael Pedrosa is also watching. Hi, pari Mike. Ano? Kapoy ka din on. But anyway, this is our kind of mandate to share information to you, mga kaigalan. Our program is every Wednesday sa kada alas 11 hangtod sa alas 12 sa Udto. Avoid violation. Likay kita sa mga violations, mga kaigalan. Let's all follow the protocols nga gipapasunod ka na to. And what is very important, mga kaigalan, let me repeat it again. Let's always pray and say thank you to the Almighty that at the midst of this pandemic, we survive. Laban lang kita tanan. Let us not lose hope. Mabubuhay gad kihapon kita. We will be given the protection. Okay? Thank you very much, mga kaigalan. Ang atong program again is every Wednesday. Sunday nito. Sa sunod nga Wednesday, if you have some information that you wish to share it with us via Facebook or pwede gyapon din sa radyo natin. Okay. Thank you. Thank you. Labi na ang mga nagsunod din sa to sa Facebook. Next Wednesday na po kita, mga kaigalan, ha? Alright. God bless. Sa ngalan sa atong Provincial Tourism and Information Office ug sa ngalan ni Governor Doc Roger Spina. Kini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa iyong paminaw. God bless, mayang udto. Mabuhay! I love you guys. Bye-bye. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial